Hinimatay ang isang babae sa gitna ng sunog sa Malate, Maynila. Natupok naman ang 12 bahay, pati isang junk shop at tindahan. Makibalita tayo kay Mav Gonzalez. Hindi bababa sa 12 bahay at tindahan ang nasunog sa Singalong Street sa Malate, Maynila. Nag-umpisa raw sa isang residential compound ang sunog. Pasado 3:30 ng madaling araw. Gawa sa kahoy ang mga bahay kaya mabilis lumaki ang apoy. Hindi nakapagsalaban ng gamit ang mga taga roon. Yung kapatid ko po ginising ako may sunog. Tapos nung paglabas po namin usok na. Yung dito po kasi isa lang daanan ng bahay. Muntik na kami hindi makalabas gawa nung ang iba na yung amoy ng usok. Paglabas namin after 5 minutes, dito na po yung apoy sa bandang unahan. Halos hindi ka makahinga sa takot. Marami po kasi kami sa bahay. Nandun po yung mga anak ko, mga kapatid ko, mga pamangkin. Siguro nasa 20 plus kami, nakalabas po kami lahat. Pero bago kami lumabas, hindi na po namin makita yung daan. Basta na lang tumakbo kami, hawak-hawak ko yung mga anak ko po. Nakalabas naman lahat ng nakatira sa compound at walang nasaktan. Gumapang ang apoy hanggang sa katabing mga bahay, junk shop at tindahan. Hinimatay pa ang isang babae sa gitna ng sunog. Doble kayod ang mga bumbero dahil mga 10 metro lang ang layo ng nasusunog na bahay sa isang gas station. Habang binubugahan ng tubig ang bahay, pumutok pa ang transformer sa kalapit na poste ng kuryente. Umabot sa ika-5 alarma ang sunog na idineklarang fire out mag-aalas 6 ng umaga. Kaya ganun kalaki, nakikita nyo naman, light materials, di ba? Hindi siya ganun katag. Pero kung makikita nyo, meron isang junk shop dyan, which junk shop is puro combustible din na nandyan. Pero may merong firewall. Both side may firewall sila, kaya medyo nahirapan yung ibang bumbero. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Mav Gonzalez, GMA News.